Hello mga ka-IDF. So ngayon po ay mag-overhaul ako ng TMX 155, no? Kasi nag-usok po ito. At may tunog kuliglig na po ang kanyang cylinder block. Kaya kailangan ay top overhaul kasi napakalakas po ang usok nito mga ka-IDF. Delikado po ito sa malayong biyahe o kaya ay laging paahon, no? Lalo na't kapag laging may karga. Baka hindi nyo na malaya na marami na pala na naibawas sa kaniyang langis dahil sa sobrang usok at hindi na aabot doon sa kaniyang oil pump. May tamang sukat po kasi ang level ng ating mga langis, no, doon sa ating mga makina, mga ka-IDF. So wala nang langis na may passage doon sa mga pyesa natin, no. So mag-iinit 'yun at makakos 'yun ang pag-overheat. Ang pag-uusok kasi ay isang seryoso 'yan, no. Seryoso yan na problema ng ating makina. Okay? So wag nating hayaan kapag may nakita kayong usok doon sa inyong mga tambutso dyan. Okay? Dahil baka ma-overheat kayo, biglang titirik yung motor nyo. Kadalasan na mangyari ay piston mag-stack up dahil sa sobrang init. So siyempre malaking gastos na yan kasi maaring may mga parts na madamay kapag ganun na ang nangyari. So kapag may napansin kayo na kahit kunting usok lang ay ipacheck nyo agad sa inyong mga mekaniko dyan para makaiwas kayo sa mga ganyang problema mga ka-IDF. So anyway, nag fast forward po tayo sa ating video kasi medyo mahaba po ito mga ka-IDF, no? So panoorin nyo lang hanggang sa dulo para makita nyo kung anong laman nitong ating makina na nag-usok. Okay? So mga ka-IDF, nandito na po ang ating cylinder block, no? Natanggal na natin at ito po ang kanyang kamot. Ayan, malalim na po. Ayan. So tingnan nyo ang kanyang sleeve. Okay? So grabe. At ito po ang kanyang piston. Ayan, may tama na rin, may kamot na rin sa gilid. So tatanggalin muna ang kanyang pin para matanggal itong mismong piston. Ayan. So ito po siya mga ka-IDF, no? So ito ay maluwang na to sa kanyang sleeve. Kaya mag-iingay po ito. Tunog kuliglig ang andar ng motor, no? Kapag maluwang na ang piston, no? So ayan, maluwang siya dito. Okay? So ito ay ihanda natin to para iparibor, no? Ayan. Sobrang lalim ng kanyang kamot. Okay? So handa natin to mga ka-IDF, no? At ipamasin natin yan. So iwan ko muna yung kanyang katawan, pupunta muna ako sa machine shop. So yun na mga ka-IDF, no? Tapos na natin na iparibor ang kanyang block at ito na po yung kanyang piston na bago. Ayan. So 0.50 po yan mga ka-IDF, no? So yan po ang lalim ng kanyang kamot na binawas doon sa machine. So ito na po yung kanyang result. Ayan. So makinis na po siya. Yan. So goods na to mga ka-IDF, no? So ihanda ko na to mga pyesa nito kasi isalpa ko na to doon sa kanyang makina. So bago tayo mag lagay ng mga piston ring ay syempre lagyan muna natin ng mga langis para safe. So unahin natin ilagay yung kanyang oil ring, no? So nandyan na yung expander ring. So ito po yung dalawang oil ring.
So ang pag-install nito ay dapat naka-cross yung kaniyang position, no. Dito yung isa. Yan, naka-cross yan. At dito rin sa itaas yung dash ring at top ring ay dapat naka-cross din, magkahiwalay para hindi mag-usok. So ito po yung dash ring niya, no. So dito yan sa gitna. Yung matalas yung gilid. Matalas ba ang tawag doon? Sa Bisaya pa ay hait o kilid. Yan. So dito po yung isa, yung pinaka-top. Dapat nakakuros yan mga ka-IDF, ha. So malalaman nyo lang kung saan ang top at saka yung sa gitna. Kasi yung sa top ay ano yan, hindi yan matalas. Ayan. Okay. So bago natin ito i-install ay siyempre maglagay muna tayo ng gasket maker. So gumamit talaga ako nito para safe po na hindi pumutok yung ating cylinder block at saka combustion chamber. Bago ako maglagay ng kaniyang mismong gasket ay maglagay talaga muna ako ng gasket maker para safe yung gawa natin. Pero kapag maglagay tayo ng gasket maker ay dapat hindi masyadong marami dahil baka matakpan yung daanan ng langis. So mag-overheat pa rin yung motor natin kasi walang langis na umaakyat doon sa ating cylinder head. Ayan. So ingat-ingat tayo mga ka-IDF kapag kayo ang gumawa nito. So except sa mga expert na mechanics, alam na nila yan. Okay.
Aray ko. Sugan ako yung tugwa ko sulod. Ay, kaya mo o discount. Sige. Sige. Ay. Aso, kaya wala nga aso na kay parang butso na to. Mga 1 week, wala na. Wala ka na tol. Sini taron tol. Yak. Eh, taron. Yan, gani ko natulog, natulog ha. Namunga. Agaw. $300cc. So ayan, okay na siya mga KDF. So kain muna tayo ng lansunis. Ayan. So sarap ng lansunis. So compression check muna tayo mga KDF bago tayo magkabit ng cap, no. So dapat i-check natin ang compression. Ayan, masakit kasi sa paa kasi binalutan ko. Ayan. Yan ang lakas ng kanyang compression. Okay. So goods na goods to mga KDF. So ngayon pagkatapos kong ikabit ng kanyang cap ay start ko na siya para malaman ko kung may usok pa ba na lumalabas. Okay? So ayan na mga ka-IDF, no, nag-start na siya at wala na tayong usok na nakita, no? Walang usok na lumalabas sa kanyang exhaust. Ayan. So ibig sabihin ay goods na yung gawa natin. Ayos na yun. Okay?
So maraming salamat sa panonood mga ka-IDF, no? At hanggang dito na lang muna ako at sa susunod na video na naman tayo ulit.